So, hi mga bay, no? Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo? So, for today's video mga bay, so ito yung ano natin, no? Wave 125i na motor na pinol wave natin. So, ngayon, papalitan din natin siya ng LED yung ating headlight. So, ayan. So, ngayon mga bay, no? Meron na akong ano nito, video tutorial kung paano natin siya papalitan ng o kung paano natin i-battery drive o kung paano natin papalitan ng LED yung ating headlight sa mga naka Honda Wave 125i na motor. So ngayon lang is naka full wave na tayo, so hindi na tayo naka stator drive yung headlight natin, so kailangan natin siyang i-battery drive. So ayan, no? So ito yung ating ipapalit na LED, itong Osram, no? Meron akong bagong nabili na Osram. Ito. Try natin yung performance ito mga bay, kung tatagal ba ito. So tara. So yan mga bay, no? So bago natin simulan yung ating video tutorial, ipapaliwanag ko muna sa inyo kasi maglalagay tayo ng relay, no? Kailangan natin ng relay. Ayan, ito. Saka kailangan din natin ng fuse socket na merong fuse na 10 amps. 10 amps sa ilalim. Ayan, 10 to 15 amps lang yung gagamitin natin mga bay, no? Tsaka ito yung mga kailangan natin, wire. Yung wire na mga matitibay o yung automotive, yung kayang mag-sustain ng init, kasi init yung natin, headlight yan kapag ka naka battery drive na tayo. Tsaka maiwasan nating magkaroon ng trouble, kailangan gumamit natin ng wire na maganda, no? So yung mga wire na automotive na wire, yung ganito. So ayan, no, pwede itong mabili sa mga electrical or electronic shop. At saka mga bay, no, so bago natin simulan, ipapaliwanag ko muna sa inyo yung ating relay. So ayan, no, so kailangan natin ng relay na 5 pins. So itong number 30, ito yung pinaka natin mga bay. So ito yung 30 natin, ito yung pinaka common natin. So ito yung i-directa natin doon sa battery. So dugtungan natin ng wire. At saka itong 86 ay itong ating positive o yung accessories wire natin. Dito natin sa idudugtong. Yung 85 ay doon natin siya idudugtong sa negative mismo ng ating battery o direct natin sa battery para mas maganda yung supply ng negative. At saka yung 87 natin, ito yung natin, output ng ating, kumbaga ito yung papunta ng natin, ilaw. Tapos itong nasa gitna, ito yung normally close, so hindi na natin to gagamitin. So apat lang na pin yung gagamitin natin, yung 30, ayun, 30, 86, 87 at 85. Tara, tutugtungan natin ng wire mga bay para mas maganda. Yan natin isasakit. Na natin siya ihinang natin siya. Tara. So ayan mga bay, no, na kung matandaan nyo mga bay, ay nagpo-full wave tayo ng aking stator. So nagpalit din tayo ng charger. So doon sa stock natin na wire mga bay, ito yung yellow, di ba? So kailangan natin itong madugtungan para ipailaw natin yung ating headlight, kasi ito yung main supply ng ating headlight. Ayan, ito yung purong yellow na wire. Ito yung sa headlight, taillight. Ayan, ito yung main supply niyan, papunta dito. Saka dito sa bandang sa bandang headlight niya ay papunta yan dito sa mga bay, dito sa harapan. dito, no.
So dito sa pula na socket na to, dito yan nakalabas. Ayan oh. So naputo lang siyang ano, yung wire na to dahil sa paghugot ko. So dito siya nakadugtong dito sa socket na to. Yan. Yan yung ano niya, supply. Yan, tapos ito siya oh, lalabas siya dito kaso lang naputol to dito. Tapos pupunta siya dito sa ating switch dito, no? And then supply ng ating headlight. So yan yung ano natin ngayon mga bay, yung ating gagawing ano, i-battery drive natin o papalitan natin siya ng LED. So ito yung relay na hininang natin kanina. So nilagyan ko na siya ng number para masunod natin. At saka gagamit tayo ng domino switch, no? Meron na akong domino switch na tutorial kung paano natin siya gagamitin. So itong blue, ito yung main supply. Yung black, ito yung low, at yung brown ay yung high beam. So ito yung main supply ng ano niya, ng ating domino switch. Yan, meron akong video niyan mga bay sa video ko sa ano, sa YouTube channel. So ano, dito siya nakakabit. Tagal na rin to. So ginamit ko to nung nag-install ako ng mini driving light. Ayun oh. So tinanggal ko siya para palitan natin ng LED o subukan natin yung bagong ano natin, bagong bili natin na Osram. So ayan o, i-install na natin at saka tara. So yan mga bayno, ito yung ating relay na gagamitin. So dun sa ano kanina pinaliwanag ko na siya. So itong 30 papunta to sa nabaan natin ng wire, papunta dito sa positive ng ating battery, no? Dito siya natin ilalagay, tapos dudugtungan natin siya ng fuse. Ito yung fuse na to. Dito natin siya. So tatansyahin lang natin yung haba kasi sobrang haba ng fuse na ginamit natin. At saka yung 85 niya, mamaya na natin itong i-install. Papunta to sa ano natin, dito sa negative. So negative ng ating battery. Tapos tudugtungan natin siya ng ano, socket, no, para hindi siya maglulos, para kapit siya doon sa ating battery. At saka yung 86 natin, ito yung idudugtong natin dito sa ating ano, blue, yung main supply ng ating domino sa accessories wire. Ayan. Saka yung 87 natin, ito yung ating output, yung para sa headlight natin mga bay, yung number 87 natin. So yun o, iyan naman natin, ipesta muna natin yung camera para makapag ano na tayo, simula. So ayan mga bay, no, ito na yung ating ano, relay. So una natin install itong number 86 nya. So dito sa number 86 nya mga bay, kailangan na yung ano natin, dito siya natin idugtong doon sa ano natin, dito sa Honeywell, dito sa Honeywell switch natin. Ayan o, di ba ano to, 3-way switch. Tapos yung ano niya, main supply niya ay yung blue. So yung brown at saka black na wire ay pagsasamahin natin to, para kung iyon natin kahit sa low at sa high ng ano natin, domino, ay mailaw din nating ano, ang ating headlight. So medyo mataas lang siya, no, putulan natin siya ng konti. Ayan. Wala man tayo, sabi mo po pliers ni, wala man tayong ano nito, wire stripper. So ito mga bay, no, 86 ng ating relay, ilagay natin dito sa brown at black ng ating domino, kasi domino yung ginamit nating switch. Mamaya na natin yan i-organize. Ayan. Tapos itong ano mga bay, dito sa ano natin, yung blue, yung main supply niya, ay dito natin siya ilalagay sa accessories wire. Ilapit mo ng konti boss, dito boss. So dito sa ano natin mga bay, motor, pag Honda Wave, kasi Honda Wave yung ginawa nating motor. So dalawang wire yung galing sa kanyang susi, ano, yung red na may black
at saka yung purong red. Yung red lahat, ito yung galing ng battery. Tapos pag asusi mo, lalabas yung kuryente dito sa red na may pula. So dito natin ilalagay yung ating blue. So dito natin siya ilalagay kasi ito yung accessories wire. So tsaka lang mag-trigger yung ating relay kapag napasukan na siya ng positive. So yun o. Dito. Ayan na. So yun ba, no? So naidugtong na natin, no? Yung number 86. Yung number 86 ng ating relay. Sunod ay itong ating number 87, itong output natin. So dito sa mga ba, yung main supply ng ating headlight, dito yan nakalagay, no, sa red na socket na to. Tapos natin siya, putulan natin ng konti para hindi siya masyadong mahaba. At so ayan o. So naputol na yan natin doon sa sa kanyang rectifier nung nagpo-full tayo. So dito natin ilalagay yung 87. Itong wire na to mga bay, no? Ito yung papunta doon sa kanyang papunta dito sa high beam niya. So dito galing siya. Baka ito kasi yung isang wire na to, ito yung kumbaga yung karugtong niya, ito yung male. So hindi tayo dito magdudugtong, dito tayo magdudugtong sa female. Ito yung papunta ng ating high and low na switch sa itaas. So idudugtong natin siya dito, okay. So kailangan maidugtong natin siya ng maayos para so lalagyan natin ng niyan mamaya, electrical tape o string cable tube. So yun mga bay, no? So naidugtong na natin 87 papunta doon sa meron akong video tutorial nito mga bay. Parang inulit ko lang siya ng konti kasi yung ginamit natin ay domino. So ayan, no? So naidugtong na natin yung 87 at 86. So yung kulang lang natin yung 85 at saka 30. Yung 85 at 30 natin, pinabaan natin siya ng konti para papunta dito sa battery ng ating motor. So lang, i-ano natin siya mga bay. Lagyan mo natin siya ng fuse at saka socket. So ayun mga bay, no, nadugtungan na natin ng para sa battery itong ating, ito yung number 85, no? 85. Yan. 85 para sa negative ng ating battery. Ito. So ginamitan natin siya ng hinang. Kung wala kayong panghinang, pwede naman yung lang. Karap-karap. Pwede lang na hindi nyo gamitan ng hinang as long as siya na mahigpit. No? Sige, makita pa ni. Ginamitan natin siya ng string cable tube. So, tapos ito yung number 13 nya. At saka ayan, dinugtungan natin siya ng fuse. Ito yung para sa direkta natin sa battery ng ating motor. So lang natin na karap na yung kita. So ayan. So kung wala kayong mga bay, string cable tube, pwede naman yung gamitan ng electrical tape. So tapos na natin to, ilagay na natin to sa positive at negative ng ating battery. So tara. Ano nga bay, no? Tapos na nating na-install. So konti na lang yung kulang. So i-review lang natin. So yung 86 ng ating relay, dito natin sa inilagay dito sa pinagsama nating dalawang wire, yung output ng ating domino dito, no? Yung domino switch na ginamit natin. Tapos yung main supply ng ating domino na blue, nilagay natin dito sa accessories wire dito. Tapos yung 87 natin, nilagay natin doon sa supply ng ating headlight dito sa ating headlight, no? Saka itong 85 at 30, doon natin to ilalagay sa battery. Tara, install natin. So ayan mga bay, no, medyo naabutan tayo ng dilim, no, para ma-test natin yung gaano ka lakas yung ating bagong lead na i-install. No, so dito sa ating mga bay, sa ating so ito na yung ating 85 dito sa ating negative nating battery, 30 dito sa ating positive ng ating battery yung may fuse. So ayan, no. So na-install na natin.
Tapos i-testing na natin. So, una natin. Ayan siya, no? Low beam. Tapos, yung high. Ayan yung high. No? Tapos, bago natin ipalit yung ating bagong, itong ating Osram, no? Ito. Palitan natin siya ng bagong Osram. Tapos, lang to mga bay? Plug and play. So, testing na natin. Ikabitan natin tong ating bagong Osram T19 na lead. So tara. So yun mga bay, no? Tinanggal natin yung kanyang headlights sa kanyang motor. So ito yung stock, stock. Tapos ito yung ating Osram. So plug and play lang yan mga bay. Ito yung kagandahan dito sa Osram. Kasi plug and play lang. No? So ito, bagong-bago siya. So, tingnan natin kung maganda ba yung nito, performance, o tatagal ba siya. Sana abot ng mga 1 taon. No? Ayan. Tapos, natin to. So, ito yung kaparehas lang ng kailangan talaga dito sa Wave ay dalawa yung bumbilya nung bilhin kasi di pwede namang isa lang yung natin gagamitin. Tapos ibalik na natin siya mga bay, no? Okay na. Testing na natin yung bago nating nabiling Osram, no? Ayan, ito yung kanyang high beam to pala. Yung low beam, yan, okay naman siya, no? Maganda yung kanyang ilaw. Malakas rin. Ito yung low, saka yung high, yellow. Low beam, puti. Saka yung yellow ay high beam. Yan. So goods. Good siya, sana tumagal to, mga bay. Yan, maganda. Magandang quality. Yan, yan. Low, high. High. Kaya na nga bay. So ibalik na natin yung bearings. Medyo naabutan tayo ng gabi, no? Saka kung naabutan tayo ng gabi. At saka kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutang subscribe at saka hit na rin yung ating notification bell para lagi ka updated sa mga bagong video na ating upload. So lang nga bay, ingat kayo palagi at God bless sa inyong lahat.